Tuklasin ang tunay na pag-asa, ang mensahe ng Ebanghelyo. Sino ba ako? Minsan ba'y naramdaman mong may hinahanap ka na hindi mo mahanap? Parang may puwang sa puso mo na walang makapagpuno. Maaaring sinubukan mo ng magpakaiba, magtagumpay, o hanapin ang kahulugan sa mga bagay na hindi nagtatagal. Ang totoo, nilikha tayo ng Diyos na may layunin at iyon ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Narito ang magandang balita. Ang Diyos na lumikha ng lahat ay mahal ka ng lubos. Nilalang ka niya na may espesyal na layunin at nais ka niyang makilala ng personal. Sabi ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki kaysa anumang pagkakamaling nagawa mo o anumang pagsubok na napagdaanan mo. Hinihintay ka niya ngayon. Ano ba ang nangyaring mali? Lahat tayo ay nagkakamali. Tinatawag itong kasalanan sa Biblia. Ito ang mga pagkakataon na pinipili nating maglakad sa sarili nating landas kaysa landas ng Diyos. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin mula sa Diyos. At kahit anong pilit natin, hindi natin kayang ayusin ito sa ating sarili. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:23. Pero hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating pagkawasak. Ano ang plano ng Diyos para sa pagtubos? Mahal ka ng Diyos ng labis, kaya isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus para iligtas ka. Nabuhay si Jesus ng isang perpektong buhay at kusang loob na namatay sa cross. Pinasan ang parusa para sa ating mga kasalanan. Pero hindi doon natapos ang kwento. Makalipas ang 3 araw, nabuhay siyang muli. Tinalo ang kasalanan at kamatayan. Dahil kay Jesus, maaari kang magsimula ng panibagong buhay. Ginawa niyang posible ang kapatawaran at isang malalim na relasyon sa Diyos. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin na kung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Roma 5:8. Paano ako tutugon? Inaniyahan ka ni Jesus sa isang pagbabagong buhay na relasyon sa Kanya. Hindi mo kailangang linisin muna ang sarili mo o maging perpekto. Lumapit ka lang kung nasaan ka. Ang kailangan lang ay maniwala at magtiwala sa Kanya. Sabi ng Biblia, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at naniniwala ka sa iyong puso na siya'y bibinangon ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Roma 10:9. Handa ka na ba sa bagong simula? Pwede kang magdesisyon ngayon na sundan si Jesus. Simple lang ito. Manalangin ka mula sa puso mo. Jesus, alam kong nagkamali ako at kailangan kita sa buhay ko. Naniniwala akong namatay ka para sa akin at nabuhay muli. Gusto kong sundan ka at maranasan ang iyong pag-ibig at layunin. Patawarin mo ako at tulungan mo akong mamuhay para sa iyo. Amen. Ano ang susunod? Kung ipinanalangin mo ang dasal na iyon, maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos. Ito ay simula pa lang. Maghanap ng simbahan o grupo ng mananampalataya at magsimulang lumago sa relasyon mo sa Diyos.
Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa mga mananampalataya para samahan ka sa paglalakbay na ito.